Guys, alam niyo ba, nakakatawa talaga itong Morales, no? Halatang-halatang paid, halatang-halatang bayaran. Alam niyo kung bakit? Kasi tinutumbok niya talaga si Pangulong Bongbong Marcos Eto guys kasi bandang huli sinabi ni Bato na baka kailangan mo ng escort kasi baka mamaya merong magsamantala no doon sa nangyaring investigation pagkatapos iganon siya pagkatapos ipuput yung blame, ilalagay yung blame sa Pangulo, no? Maaring yun, no? Although hindi binanggit ni Bato de la Rosa na si Pangulong Marcos, no? Ilalagay yung blame kay Pangulong Marcos, pero parang ganun yung kanyang, magigets mo na no? So, ang sabi ni Morales, mga kaibigan, halatang halata mo talaga na gusto talaga niyang idiin ang Pangulo. Ang sabi niya, ang alam lang naman daw niya nagagawa sa kanyang ganon, ng ganon ay ang Pangulo or yung mga tao na nandoon daw sa confidential data na yan, yun nga yung Pangulo daw, no? Ang gagawa nun. Kasi yung Pangulo daw, yung involved doon. Nakakatawa naman. Kita mo nga, di ba? Dinidinay nga ng buong PDEA na totoo na may ganyan silang record. Wala nga ni isang PDEA ang nagsasabi na totoo yan. Ni hindi mo nga napapatunayan na authentic talaga yan. Ni wala ka pa nga napapatunayan. Puro ka lang, oh ako to. Ikaw lang yan. Against sa lahat. Di ba? Gets you guys? Pagkatapos, nakita nyo naman, no, yung credibility ng taong to ay questionable. Kasi nakita nyo, involved siya sa maraming mga, di ba? Kaya, talagang halatang-halata nating binayaran para purposely sirain ang ating Pangulo. At ito pa mga guys kasi sa totoo lang doon sa tanong na sino kaya ang nagpakalat nito? Guys, siya yung may gawa ng dokumento. 'Di ba? Sabi niya, siya yung gumawa ng dokumento, siya yung nakapirma doon. So, supposed to be, dapat siya yung accountable dyan. Malamang siya talaga ang naglabas niyan at ang nagpakalat niyan. Bakit? O, di ba sabi niya mga guys na umalis daw siya, iniwan daw niya, no? Naiwan yung kanyang mga papeles, yung kanyang mga gamit. Wow! Parang very unusual yan guys. Kasi di ba ang usual na bagay mga guys, kapag aalis ka, isisecure mo ang mga dokumento. Kasi, iisipin mo, maaaring gamitin nila ito against akin. Utak! Guys, nagtrabaho ka sa PDEA, alam mo yung takbo, di ba, ng sistema, na yung mga bagay-bagay na yan, lalo na mga dokumento, pwede yung gamitin against you. Pagkatapos, iiwanan mo lang ng basta-basta. Hello? Are you sure na iniwanan mo? O, di ba? O just in case na iniwanan mo nga yan. Ilang taon na ang nakalipas? 2012. 2024 na ngayon. How come na merong isang tao na nakakaalam na may ganyang record? Ikaw lang naman ang nakakaalam na may ganyang record. Kasi kung tatanungin mo yung mga PDEA agent, no? Wala naman silang alam tungkol dyan. So, ibig sabihin, ikaw lang ang nakakaalam. Kaya malamang, ikaw talaga ang nag-leak niyan, ikaw talaga ang naglabas niyan, purposely para sirain ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Makes sense? Kasi siya lang nakakaalam nung dokumento na yan 2012, tapos 2024 na ngayon, malamang kung naiwan niya yung mga dokumento na yan, malamang pinasunog na yan ng iba-ibang mga administrasyon na nagdaan. 2012, Pinoy. 2012 ba? 2013, diba? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, kalahati ng 2016 si Pinoy pa rin. Tapos 2017, 2016, kalahati ng 2016, si Duterte na. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, kalahati ng 2022, si Duterte pa rin. Diba? Kita nyo yung tagal, yung duration. Just in case mga guys na, eto ay
hindi siya nailabas sa panahon ni Pinoy, natitiyak ko, ilalabas talaga yan. Yung ano na yan sa panahon ni Duterte. Lalong-lalo na si Duterte, ayaw niyang manalo si PBBM kasi gusto niya si Bongo. Di ba siniraan nga niya? Talagang kinampanya niya na si Bongo ang mabuting tao daw, si Bongo daw ang dapat daw na iboto. Tapos siniraan niya ng gusto si PBBM. Makes sense. Okay, mabalik tayo ulit sa 2012. Pinoy time, panahon ni Pinoy. Tapos magkakaroon ng eleksyon 2016. Si Pinoy ayaw niya na makabalik sa Malacanang ang Marcos. So bakit hindi ito ginamit ni Pinoy? Makes sense. Pinigilan daw ng Executive Secretary Ochoa. Hello, during that time, yung Ochoa na yan, dilawan yan, di ba? Ang loyalty niyan na kay Pinoy, Executive Secretary nga eh. How come? Napipigilan niya. Si Pinoy ang boss niya. At si Pinoy, gagamitin niya ang lahat ng kanyang resources, ang lahat ng kanyang nalalaman para hindi makabalik si PBBM sa Malacanang. Bakit hindi niya ginamit during 2016 election? Make sense? Kaya talagang nakakatawa, no? Itong Morales na to. Halata mo na nagsisinungaling at halata mo na ang purpose niya, idiin ang Pangulong Marcos. Halata mo tuloy na paid talaga siya, na bayaran. Na kaya siya ganyan, lumalabas ng ganyan kasi bayaran. Mga guys, kung merong accountable dito, walang iba kundi siya. Kasi sa kanya galing ang dokumento. Although sinasabi niya na naiwan daw niya, hindi daw niya alam kung nasa napunta. Hello, kung naiwan mo yun, malamang sinunog na yun ng iba-ibang administrasyon na nagdaan. Sinunog na yan, malamang. Diba? Malamang sinunog na yan ng mga PDEA agent na nagdaan. Kasi, gamit mo yan eh. Bakit nila pagdidiskatahan? Bakit? Di ba usually ganun mga guys? Ito sa mga nararanasan ko, no, sa mga opisina, kapag may umaalis, kadalasan mga guys, yung mga gamit ng taong yun, inilalabas na eh. Kadalasan, kung hindi niya dinadala, inilalabas na, dinadala na sa basurahan, tinatapon sa basurahan, sinusunog. Diba? Tingnan mo isipin mo, 2012, tapos 2024 ngayon, may nakapagkalkal. Alam ba nung mga tao sa PDEA may ganong documents? Wala nga, diba? Wala nga nakakaalam. Lahat dinidinay. Ang nakakaalam lang, si Morales, kasi siya ang may gawa nun. So malamang, siya talaga ang nagpakalat niyan. Malamang, hindi niya naiwan. Dala-dala niya yung kanyang mga gamit at siya talaga ang nagpakalat niyan. Malamang na bayad siya. Yun lang, komentaryo ko, no? Honest commentary. Mga guys, wala tayong gustong sirain, wala tayong gusto na kundi honest commentary ito. Kaya hindi tayo naniniwala sa sinasabi niya, no? Sa tingin natin, siya po ay malinaw na nagsisinungaling. Real talk.